Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang pagkakataon muli na ako po inyong lingkod, Pastor Emeline Eliseo Gioliege, na mag-share po sa inyo ng salita ng Diyos na pinamagatang Liberated by Jesus. Mula po sa Roma chapter 8 verse 21 to 24. Sabi po sa banal na kasulatan, sapagkat ang sanlilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makahati sa kaluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Verse 22. Alam natin na hanggang ngayon ang sanlilikha ay dumarating sa paghihirap. Verse 23. Hindi lahat or hindi lamang sila. Tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos. Ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Verse 24. Ligtas na tayo at inaasahan natin ang kaganapan nito. Ngunit ang pag-asa ay hindi pag-asa kapag nakikita na ang inaasahan. Sapagkat sino ang aasa sa nakikita na? Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Ama, maraming salamat muli na binigyan mo kami ng pribilehiyo na makapag-aral ng iyong mga salita at salamat na pagpalain mo kaming lahat. Let the mind of Christ will be to each and everyone, and thank you sa kaunawaan na siyang nagmumula sa iyo. Glory to you sa aming kalagitnaan. In Jesus' name we pray. Amen. Napakapalad nating mga born-again Christian ngayon dahil tayo noon ay patay espiritual at alipin ng kasalanan. Ngunit dahil kay Kristo Jesus, tayo'y pinalaya na sa pagkaalipin sa buhay na madilim at sunod-sunuran sa pagkakasala. Ika nga napapadagdag tayo o napapasama sa mga taong nagpapabulok sa mundong ito. At pinapatunayan yan sa Efeso chapter 2 verse 1 to 2. Nasabi niya sa verse 1, noong unay, mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. At sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutang ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong Israel. Dati tayo'y kabilang sa mga ito, namumuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Nang ibig sabihin, kabilang tayo sa mga taong nagpapabulok sa bundong ito at kabilang tayo sa mga taong hindi lubos na malaya sa kasalanan. Salamat na lang sa Panginoon dahil may magandang plano siya sa sanlilikha. Sabi niya sa Roma chapter 8 verse 21, sapagkat ang sanlilikha ay palayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan. Sa kabila na ang sanlilikha ay naging alipin ng kasalanan at ng kabulukan. Salamat, through the Lord Jesus Christ, naganap ang napakagandang plano ng Panginoon sa atin na mga sumasampalataya. Napalayain tayo sa pagkaalipin nito sa kabulukan ng mundong ito. Ika nga ay kasalanan. At hindi lang yan napalalayain, kundi makahati pa tayo sa kaluwalhatiang katulad ng kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo, the only Son,
the only begotten Son of God. Tayo na tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkaluubang ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya, thank you na sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lamang tayo niya pinalaya sa kabulukan ng mundong ito, sa pagkaalipin sa kasalanan o sa kabulukan, kundi makahati pa tayo sa kaluwalhatian niya kapag mahayag na siya, tayo na mga anak ng Diyos. At alam naman natin na hanggang ngayon, ang siyang nilikha ay dumarating sa paghihirap. Bakit dumarating ang siyang nilikha sa paghihirap? Noon, hindi naman talaga ito ang plano ng ating Panginoon. Kay palad natin, excuse me, na tayo na pinalaya ng ating Panginoong Jesucristo sa kasalanan o kabulukan ng mundong ito. Dahil ibinalik lamang tayo ng ating Panginoong Hesus sa orihinal na kanyang plano. Dahil ang katotohanan naman ay hindi tayo napapabilang sa pagkaalipin ng kabulukan o kasalanan. Lagi nating alalahanin na ang ating tunay na kalagayan noon ay likas tayong malaya at laging kasama ang Diyos. Katulad ng kalagayan ng ating unang ninuno na sina Adan at Eva sa Garden of Eden. Always remember na talaga naman tayong mga tao ay likas ng malaya at kasakasama ang Diyos sa Garden of Eden at kawangis ng Diyos. Pinatutuhanan iyan sa Genesis chapter 1 verse 26. Na nilikha ang tao kalarawan ng Diyos. The glory of God ang siyang nakikita sa tao sa unang ninuno kay Adan at kay Eva. Kaya lang makikita natin na sabi nga pinili ng tao ang sumuway sa Diyos. Kaya makita natin na pinalaya sila sa Garden of Eden at isinumpa. Kaya mula noon ang tao ay naging alipin ng kasalanan. At doon nagsimula na ang buong mundo ay pabulok na ng pabulok. Kung ating titingnan, Genesis chapter 1, 27 to 31, ang ganda ng kalayaang ibinigay ng Diyos sa ating unang ninuno para sa sangkatauhan. Sabi nga sa Genesis chapter 1 verse 27, nilalanga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Kaya yung glory ng Diyos, yung aura ng Diyos, the holiness and the righteousness of God, ang siyang nakikita sa ating buhay. At sabi nga, lalo siya, naglalang siya ng lalaki at babae. At ito pong ating ninuno, si Adan at si Eva. Tunay na, nung nilalang sila, the glory of God, kung ano ang mukha ng Diyos, ang larawan ng Diyos, ganun ang kanyang larawan. Nina Adan at Eva, ng babae at lalaki. At sabi nga, malaya sila. Kausap ang Diyos, kasama ang Diyos. Walang problema. Dito pala ang kalbaryo na araw-araw. Yung pagising sa umaga, gabi pa lang mag-iisip ka na, ano bang ulam sa almusal? Habang nag-aalmusal pa lang, nag-iisip na, ano bang ulam sa tanghali?
May sana kung pipili ka na lang sa groceries mo, no? Sa pantry mo. Kung ano yung mga nabili mong groceries. Yung iisipin mo pa kung saan ka kukuha ng pambili ng magiging ulam mo pag sa almusal. Kasi wala kang pera. Pero, sabi nga, sa panahon iyon, malayang-malaya sino Adan at Eva. Wala silang problema sa pagkain. Kasi sabi ng Diyos sa verse 28, at sila'y pinagpala, wika niya. Ito pa, napakaganda ha. Magpakarami kayo at punuin ang inyong mga supling ang buong daigdig. So, hindi problema yung birth control. Sabi nga mai-enjoy talaga ng mag-asawa ni na Adan at Eva yung kanilang sexual life. At kahit anong daming anak, no? Wala silang problema. Basta magpakarami lang sila, magpakasaya lang sila. Hindi nila problema kung paano pakainin at paaralin at pabihisan. Because no need bumili ng damit. At is free. Malaya sila. Hindi sila nang problema sa kanilang damit, sa kanilang kakainin. Kasi kung gugutom sila ay, sabi nga dito, binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda. So kung gusto lang kainin yung isda, andyan lang. Mga ibon. At sa lahat ng mailap na hayop maging lalaki o maliliit. They have power, authority, and dominion. Ibinigay sa kanila yan ang karapatan. Upang pamahalaan yan at malaya sila kung anong mabuti nilang gawin dyan. For the sake na mapunuan ang kanilang pangangailangan. Walang problema sa Garden of Eden. Ang kanilang ginagawa lang doon ay lakwatsa lang. No? At wala silang katatakutan kasi walang mabangis pa na hayop. Dahil nandoon mismo ang protector na kapiling nila. At even ang mga hayop ay hindi mga dangerous. Sabi nga sa verse 29, bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng mga butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Wow! Excuse me. Diba? Super laya. Ang sarap. Ngayon, namumroblema ka na kaya tuwing Friday na lang ang munggo. Bakit ba nagkakauso? Na kapag Friday, munggo ang ulam. No? So, tapos, pag kumain naman ng munggo, ang bunga ay arthritis. Ating titingnan, ibig sabihin yung mga butil, mga bungang kahoy na inyong makakain. No? Makita natin sa verse 30 na sabi niya, ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop. So, aalagaan nila ang mga hayop, pero hindi na nila problema kung anong ipakain sa hayop kasi andyan na. I-guide na lang nila ang hayop. No? Para pumunta doon sa luntian. No? Para makakain din katulad nila. Malaki man o maliit. At sa lahat ng mga ibon at ito nga ang nangyari. See? Napakalaya nila. Ini-enjoy nila yung surroundings and ang lahat ng ini-create ng ating Panginoon. Wow! Ang sarap sa Garden of Eden. Sarap ng buhay ng ating unang ninuno doon. And verse 31, pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga, ito ang ika-6 na araw. Complete ang isang buong linggo. Na-create ang tao, tapos nagpahinga ng ika-7 araw.
So doon mo makita na yung buong isang linggo, malaya ang tao at walang problema kasi sufficient. Wala silang problema sa pananamit kasi kahit hubad sila, hindi sila giniginaw, comfort sila. At lahat, may inilaan ang Diyos ng mga pagkain, pati sa mga hayop na kanilang aalagaan. Even yung panahon, suitable sa kanila. Kaya hubad sila kasi hindi sila giniginaw, hindi sila naiinitan. Ibig sabihin, suitable, no problem sa panahon. Walang La Nina, walang El Nino, walang heat wave. Ngayon, Diyos ko, hindi mo na maunawaan, talagang bulok na nga ang mundong ito. Ang ganda Noong unang panahon, ganun kalaya ang tao at pinagpala ng Diyos. At ang napakaganda dito is, kasakasama nila ang Panginoon. Kaya lang, ngunit inabuso ng tao ang kanyang kalayaan na binigay ng Diyos. Sinunod niya ang kagustuhan ng kanyang laman. And this is the reason why. Dahil sa pagsunod mo sa iyong kagustuhang makalaman, ito ang nagpabulok sa mundo. At ito ang nagpakulong sa iyo sa kasalanan at kabulukan ng mundong ito. Sabi nga sa Genesis chapter 3 verse 6 to 7, yung tao, inabuso niya ang kanyang free will sa harapan ng Panginoon, ng kanyang freedom. Sumuhay pa rin siya sa Diyos. Makita natin na daya siya ng kaaway. Nakurap siya. Yung kanyang lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Kaya naagaw siya ni Satanas at nakulong sa kasalanan at naging alipin sa kasalanan. At hanggat nadumihan at nabulok ang sandaigdigan na inihanda ng Diyos para sa ikabubuti ng tao mula noon at hanggang ngayon. Nagpatangay siya, nagpadaya siya sa kanyang paningin. Sabi sa verse 6, napakaganda sa paningin ng babayang punong kahoy at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Lust of the flesh. Nagpadaya siya sa nais ng kanyang laman. Nabuo sa isip niya na mabuti maging marunong, naging ma-pride na siya. Hindi na siya kontento na kung ano lang ang i-impart sa kanya ng Diyos na karunungan at kaalaman. Nakinig siya kay Satanas na sabi niya, hindi totoo yan. Sabi nga, maging katulad kayo ng Diyos. So nabuo sa kanyang kaisipan na maging katulad ng Diyos at hindi naman masamang maging marunong na katulad ng Diyos. Nag-isip ng sobra ang tao. Nag-isip siya na gusto niya mahigitan o mapantayan ang Diyos o maging katulad ng Diyos. Na hindi niya nakita ang kanyang sarili na siya'y ini-create ng Diyos na kawangis ng Diyos. Nakinig siya sa kay Satanas. At yun ang naging dahilan na siya naging alipin ng kasalanan, na naging sanhi ng kabulukan ng mundong ito. Na sa halip na ang pagpapala na ibinigay ng Diyos sa Garden of Eden sa tao, dahil sa kanyang pagkakulong sa kasalanan at kabulukan, instead na blessing ang kanyang nakamtan, ay sumpa. Kaya sabi nga sa verse 7, nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Kaya lang, lalo na sa kanila, lalo na niyang naunawaan kung paano gumawa ng masama. Noon nila nalaman sila'y hubad, nagkaroon na sila ng malisya. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos. Pinagtagni-tagni, ginawang panakip sa katawan.
Kaya dumating na sa tao ang consciousness sa kahihiyan, sa kabulukan, na kung tutuusin, ignorante sana sila sa mga gawang masama dahil sa kanyang mga kaisipan. Siyang nagpabulok sa kanila at mga gawa at mga nasa. Maigi sana yung nalaman nilang kabutihan, yun ang sinunod. Ang nangyari, ang sinunod nila ay ang masama pang gawa. Bakit sinusunod na nilang masamang gawa? Kasi nasakop na sila, under the banner of Satan na sila, na-control na sila ng masama. Ang gusto nilang gawing mabuti ay hindi nila magawa, kundi ang nagagawa nila ay iyong kasamaan. Kaya tunay nga yung awit ni ng isang rapper na, gusto kong bumait, ngunit di ko magawa. Gusto kong bumait, ngunit di ko magawa. Kasi control na, alipin na ang tao sa pagkakasala. Na kung tutuusin, malaya tayo before. Kaya lang, ninais ng tao ang lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. And this is the reason why nang tao naging alipin ng kasalanan. At itong nagpapabulok sa sanlibutan dahil sa kanyang mga maruruming gawa. Kaya pinalaya sila ng Diyos, taglay ang sumpa at may kalakip na mga utos upang disiplinahin sila at maturuan sumunod sa mga utos ng Diyos upang maging matuwid sila sa harapan ng Diyos. Nagbigay pa rin ang Diyos ng solusyon. Sa kabila na sinumpa niya ang tao, nandun pa rin ang kanyang pagkalinga at malasakit, kahit ito'y hindi worthy sa kanya. This is the reason why na nagpapakita pa rin that our God is good and faithful kahit na nagkasala tayo sa kanya. Sabi nga sa Genesis chapter 3 verse 23, kaya pinalaya sa halamanan ng Eden ng tao, magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. So may consequence. Sa halip na malayan lang sana ang tao kumuha ng kung anong gusto niyang kainin sa Garden of Eden, no problem. Ngayon, dahil sa kabayaran ng kanyang kasalanan, ang consequence niya, kailangan niyang magbungkal at maghihintay siya ng biyaya ng Diyos na ulan. Patak ng ulan at sinag ng araw. Pagpawisan niya, paghirapan niya ang kanyang makakain. Dahil nasa ilalim siya ng sumpa at ng kabulukan ng mundong ito. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 23, mayroon namang magsasabing, malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ay nakabubuti. Always remember. Dahil sa pride na ng tao at kanyang teolohiya, dahil ang tao ay nasa kontrol ng kaaway, dahil siya alipin ng kasalanan at kabulukan ng mundong ito, ma-pride ang mga tao. Nandoon yung biyaya ng Diyos na patuloy through the Lord Jesus Christ, ay nais ng Diyos na palayain ang tao sa kasalanan at kabulukan sa kanyang kalagayan sa mundong ito. Ngunit, ma-pride pa rin siya. Ang espiritu ni Satanas na kanyang ama ang nangingibabaw pa rin sa kanya. Sabi nga, mayroon namang nagsasabing, malaya ako gumawa ng anuman. Yan ang reason out ng tao. Ngunit hindi lahat ay nakabubuti. Always remember. Oo, you have a freedom to choose right and wrong. But sana nga
ang mapipili mo ay para sa ikabubuti mo at ikabubuti ng lahat. Hindi yung sa ikabubuti mo lang, pero ikakasama ng lahat. Oo, malaya ka. Pwede mong sabihin, malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ay nakatutulong. So, maraming tao magsasabi na malaya ako. Pag gusto, kuya, kung ano gusto ko, ano labot man sa akon man, no? Kabuhi ko to, no? Hindi may sabihin, ano pakialam niyo sa akin? Buhay ko to, no? Ngunit always remember na oo, malaya ka. Pero sana piliin mo yung ikabubuti ng lahat. Oo, malaya ka. Pero sana piliin mo ng makakatulong para maibsan ang kabulukan ng mundong ito upang hindi tayo madamay o lubusang makatanggap ng puot ng Diyos. Kailang I sad to say na anong magawa ng tao na piliin niya ang mabuti para sa ikararami at nakakatulong sa ikararami kung siya ay nasa kontrol pa rin ng kasalanan, ng kabulukan, at kapangyarihan ni Satanas. Dahil kahit kailan, ang espiritu ni Satanas ay hindi maaaring gumawa ng kabutihan. Sunod-sunuran ang tao sa nais ni Satanas. Wala siyang naisip, oo, gagawa ka ng mabuti, pero panlin lang, trap niya lang, pakuno-kuno. Kaya sabi nga, si Satanas ay naggaan niyo siyang anghel, ngunit ang katotohanan, siya ay Satanas sa kaloob-looban. Gagawa siya ng mabuti, pero lirilangin ka. Kaya makita mo yung mga scammer. Malaya silang gawin lahat ng kanilang gusto. No? May mabiktima lang sila. At may mahut-hut na pera sa mga tao. Wala silang pakialam na ang kanilang mabiktima ay nagdurusa. Ang nais lang yan nila ay ikabubuti nila, hindi ng kanilang kapwa. Ang nais nila ay matulungan sila, nagiging selfish sila. Hindi yung isara sa ikatutulong ng lahat. Kasi alipin ng kasalanan eh. Sa 1 Corinthians chapter 7, 21 to 22, ikaw ba'y alipin ng tawagin ng Diyos? Huwag mong intindihin iyon. Bagaman ikay alipin na sa kasalanan ka ng tawagin ng Diyos, huwag mong intindihin, sabi sa 1 Corinthians 7:21. Ngunit, kung may pagkakataon kang lumaya, samantalahin mo. Oo, makasalanan ka nung nakarinig ng salita ng Diyos. Ngunit nung nakarinig ka na ng salita ng Diyos, samantalahin mo, manalig ka na. Hayaan mong makalaya ka sa kamangmangan, sa kasinungalingan, sa kasalanan, sa kabulukan ng mundong ito. Grab it the opportunity. Para maibalik tayo doon sa larawan ng Diyos at maibalik tayo doon sa kalayaan na ating natanggap ng ating ninuno before sa Garden of Eden. At ito'y mamanahin natin pagdating ng 1,000 years millennial reign of Christ at magkukontinue ito sa new heaven and the new earth, ang kalayaang ito. Na na-failure, na hindi na-enjoy ng ating ninuno sa Garden of Eden. Sabi nga sa verse 22, ang isang alipin noong tawagin ng Panginoon ay malaya dahil sa Panginoon. Okay? So kung tinawag ka na ng Panginoon, nakarinig ka na ng salita ng Diyos, manalig ka na upang makamtan mo ang kalayaan mula sa kasalanan at kabulukan ng mundong ito upang hindi ka madamay sa kanyang puot. Gayon din naman, ang taong malaya na siya'y tawagin ni Kristo ay naging alipin ni Kristo. Hayaan mo na maging alipin ka ni Kristo. Hindi maging alipin ni Satanas habang buhay. Conclusion. Galatians chapter 5 verse 13, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig. Ito lang ang paalala sa atin.
Ikaw na dating alipin sa kasalanan ay pinalaya na ng Panginoong Kristo. Hayaan mo na ang kalayaang iyan ay ma-preserve at huwag mong hayaan na bumalik ka sa pagkaalipin sa pamagitan ng nasa ng iyong laman. Don't give the devil a chance muli na pagharian ka ng lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Ikaw na pinalaya na ng Diyos ay tunay ng malaya through the Lord Jesus Christ. Kaya, grab the opportunity na maging malaya kapag narinig mo na ang chance na ibinigay sa iyo ngayon ng Diyos na maging malaya. Sa oras nito, panalangin kita, Ama, salamat na masumpungan mo ang iyong mga anak na tunay na malaya na sa kasalanan at naging alipin na ng iyong kabanalan at katwiran. Receive the blessings of the Lord in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikipag-isa sa pag-aaral na ito. God bless everyone. Mahal ko po kayong lahat kay Kristo Jesus.